pag-usapan natin itong allocable and non-allocable funds, no? Lumabas na rin ito sa sa Blue Ribbon Committee investigation diyan sa Senado. Para dun sa kaalaman ng mga viewers, no? Paano ba nananakaw ito? Ano ba yung irregular dito sa allocable and non-allocable funds sa budget? Sa Senate hearings, ang lumabas, binebenta ang mga budget. Paglabas pa lang sa NEP, may bayad na sa taga DPWH Central Office na nagpasok ng mga proyekto na yan sa NEP. At lumabas din na pati sa House and Senate insertions, meron din ganong sistema. Again, this is just based on what is now public information from the Senate hearings. The 2026 budget has had and will have, I believe, fewer insertions in Congress because of the scrutiny from the 2025 budget. And dun na sa 2026 NEP, which was revised from the Bonoan July version to the Dizon September version, doon na pinasok ang mga would have been insertions sa Kongreso. And actually, if we could share the second slide that You can talk about it. Sige. You can talk about it. Sige. Ayaw kasing aminin ng iba na meron ganitong tagging system ang DPWH na may allocable and non-allocable project. Dahil, okay, to get to your question, ang allocable ay pwedeng i-errata o amend ng congressman. Basically, within the allocable amount of his district, bahala siya anong proyekto ang i-propose niya na i-justify na lang ng DPWH ang need ng proyekto na yan. And magkano yung sorry. Magkano yung allocable fund ng DPWH sa bawat congressional district? Yes. Ano yung formula dyan? My district has a 1.373 billion allocable. Ibig sabihin, ito yung budget from DPWH na naka-allot sa inyong distrito sa Batangas. Yes, and iba-iba yung allocable ng mga distrito. Ito nga, paki-explain lang para mas maintindihan ng mga viewers natin. Yung gawin natin less technical, no? So, merong allocable funds ang DPWH for each congressional district. Ang tanong, paano ina-allocate dyan? Okay. Yung allocable, to put it bluntly, kahit ano ang sasabihin ng congressman. Siya magsasabi sa DPWH, ito yung kailangan ng kanya, ito yung gusto niya sa kanyang distrito. Sa preparation pa lang ng NEP. Yes, and I mean to put it generously, because dapat alam ng congressman anong kailangan ng distrito niya. Okay. Yung sa inyo, paano kayo nag-propose itong 1.3 billion? Hindi. Ang NEP ay gawa ng DPWH. Executive. Yeah, executive. Pagdating sa Kongreso, pwedeng i-amend. Ito na pinapakita ko, yung NEP gawa ng DPWH. Pero, pwede din ang congressman ilabas nila yung NEP, pero sasabihin ng DPWH na galing sa DPWH yan, hindi nila ina-acknowledge na galing sa congressman. Okay. Pero itong sa inyo, yung 1.3 billion, kayo ba nag-propose ito? Kayo nag-push sa DPWH or inabutan nyo na lang? Sila, ang DPWH. So, pero, wala kayong hand dito? Just to be very precise, lahat ng mga congressman hiningan ng 150M each na listahan. For the projects. Ang sinabi ko sa kanila, yung 150 ko, ilagay nyo sa mga multipurpose buildings na ang plano ko ay gagamitin para sa classrooms. Okay. Pero ang inabutan nyo nung lumabas yung NEP, 1.3 billion. Yes. So out of the 1.3, yung mga roads dito, wala akong involved. Yung... Hindi, ang tanong... Sorry, Congressman, may nawawala. Sorry, ang tanong ko. So 150 ang binabanggit ng DPWH sa bawat kongresista, yun yung worth ng projects na pwede niyo i-propose nung pinaprepare yung budget. Bakit daw lumobo yun sa inyo ng 1.3 billion?
Anong sabi ng Hindi po. DPWH? 150 yung minimum na hinihingi from each congressman. Pero kahit yung buong allocable mo, pwede mong pakialaman sa NEP So, preparation so, pa ma- lang. so magkano yung ceiling ng allocable Okay. per district? That's the big question. Yung computation ng magkano ang allocable ng bawat distrito ay walang formula. At ito po yung malaking issue sa 2026 budget. Kasi inaamin ni Secretary Dizon na hindi siya sang-ayon sa formula ng dating leadership ng DPWH na walang formula. Pero there's a number for every congressional district. The total sum of allocable budgets of the 253 congressional districts in the Philippines is almost 400 billion pesos. Ito yung And pinaghati-hatian. opo, ang total DPWH budget for 2026 proposed is 624. For 2025 was 1 trillion. Pero yung allocable is actually the base of each district, and yung total niyan is 400, sabihin po natin. On top of the allocable is the non-allocable, which I guess we can get. Bago tayo doon sa bago tayo doon sa non-allocable. So dito sa inyo, sa 1.3, anong balak nyo dito? Gagamitin nyo ito sa inyong proyekto? 1.3 billion? I did not change the roads that were proposed by DPWH. So, yung roads dyan, I trust they determined are the most needed, not only new road projects, but even maintenance of road projects. But my issue was that the prices were much higher than what I checked in the market should have been. So I actually wrote to the Committee on Appropriations to reduce the prices of the road projects by 500M and instead give me 500M worth of additional classrooms for my district. But the thing about the allocable is if you check 400B, my district has 0.6% of the country's population. So if we go by population, it should have 2.4B allocable. There are other districts in the country that have maybe 0.3% of the country's population, but have maybe 2.4B of allocable. Nagagets ko yan. Magulo yung formula, no? Pero ito lang, para gawin natin example yung distrito ninyo, no? Para mapag-usapan natin kung paano pwedeng linisin itong sistema, no? Example, sabi niya 1.3, lumobo na 1.3 yung allocable budget sa inyo, no? Sa distrito ninyo. Well, actually, hindi siya lumobo kasi according to this formula, sige. 1.3 Okay, sige. 1.3 talaga. Pero di ba ang issue po rito ay may mga contractor na nakasalang, kausap na, meron ng kickback, di ba? Dito, paano nyo masisiguro na itong 1.3 billion allocation sa inyong distrito ay hindi magkakaroon ng kickback? Whether for you, DPWH, or for contractors? Yung allocable. Yung dito sa 1.3. Nasa bid rigging na yung source ng kickback at yung presyo. Paano nyo po mapipigilan yan? Kasi 1.3 billion ang pinag-uusapan natin dito. Paano kung meron na pala nakaabang na contractor dyan? Yes. So yung solusyon dyan, ibaba yung presyo para walang pang kickback. Kasi kung road siya, or flood control, or classroom, pwede pa rin i-rig yung bid para magka-kickback, regardless of anong klaseng project ang ilalagay mo sa NEP. Pero, ang sinasabi ko din ay, pabor ako sa classroom kasi kaya nga ayaw ng iba yun, konti o walang kickback. Pero pag road, 25% ang kickback. Kaya ang solution sa budget is ibaba yung presyo ng roads by a bigger percent. Ang solusyon naman sa post-budget ay tanggalin ang whatever mechanisms allow them to rig bids. But sorry for cutting off, no? Kasi malinaw po sa 2013 Supreme Court decision, dapat walang pakialam yung mga kongresista, mga senador, dun sa post-budget implementation ng mga proyekto. Pero base rin sa mga lumalabas sa investigasyon, tsaka sa sarili yung mga binabanggit,
meron pakikialam yung congressman. Hindi po ba? Sa preparation pala ng budget at saka pati ron sa implementasyon. So, paano maiiwasan yan? And that's why I am advocating for just lowering the price, because noon post-enactment, and then naging BICAM or plenary. Tapos ngayon naman, net pa. Kaya hindi mo talaga maiwasan. Kasi kung hindi sa fingerprints ng congressman sa plenary, edi doon na lang sa central office pag ginagawa nila yung NEP. Kayo ba na dito sa 1.3 billion, na-offeran ba kayo ng porsyento rito? Opo, 25% sa road. Ito ba yung in-expose nung huli? Yung pinahuli ninyo? Actually, Iba ba yung yun? inalok sa akin doon para sa ongoing na award ng proyekto. Iba pa dito? You mean, sa 2025, nabid na yung project, nagbigay na nga sila ng SOP, ako bagong congressman, inalok pa ng SOP on top of yung naibigay na ng SOP. Pero So yung dito, yung 2026, buo pa yung SOP. At ang nakikita ko talaga dyan is may taba, kasi I mean, automatic na, like, when you're newly elected in Congress, lumalapit sa iyo mga contractor kasi wala ngang bidding. Sa allocable, si congressman ang pumipili ng contractor. okay. Dito ba sa allocable nyo na 1.3 billion, kayo po ba pumili ng mga contractor? Ako po ay hindi pumipili ng contractor, dapat sila Okay. magbibid. Kung Okay, meron malinaw yun. malapit na contractor, sinasabi ko, bakit niyo ako kinakausap, mababatas ako, kausapin niyo yung DE pag nagbibidding. Okay. Sabi nyo dito sa 1.3 billion proposed sa budget for 2026 sa inyong distrito, allocable pa lang pinag-uusapan natin, inoferan kayo ng 25% na komisyon. Tama po? Yes. Sino po yung nag-offer? Halos sino naman na contractor sa Batangas, pwede niyong tanungin tungkol sa going rate ng mga kickbacks ng road projects. But sa Batangas, ang mga contractors pare-pareho naman. Actually, Ibig sabihin, sorry, nilapitan kayo ng mga contractor na ito at sinasabi 25% sa inyo, congressman. yes, Kailan po lumapit sila? pagkatapos ng eleksyon. Ilan po sa kanila lumapit? Actually, yung isa dyan, congressman pa nga. Sino po yung congressman? Isa naman ng sikat na congressman ng taga Batangas na contractor eh. Okay. So, bakit hindi wala ba kayong balak sampahan ng kaso itong mga to? Kasi clearly criminal po itong ginagawa nila. Napaka-normal yan dito. Yun nga, pero criminal po. Normal, pero criminal. Opo, pero sasabihin na naman, si Leandro, nagsasalita na walang ebidensya. Kayo yung nilapitan mismo, sabi niyo, di ba? Inoferan kayo eh. Kaya yung nahuli ko, yung contractor, yung district engineer na nagbigay ng pera galing sa contractor na may resibo pa na ito ay para sa 4 na proyektong ito, ay parang rare occurrence na in flagrante delicto o may caught in the act siya. Pero normally, syempre, kung nasa negosyo ka ng pangongontrata sa DPWH, mas disimulado ka naman na kakausapin mo ang congressman kung willing siya, and after many meetings, that's when you would actually consummate the transaction. And there's no paper trail, of course, for all of that, because how it works is that the congressman inserts the project in the budget, or the DPWH with the congressman's consent, and then the DPWH rigs the bid and has a note of for who contractor per the congressman this project is. So let me tell you something. Somewhere in the office of these DPWH district engineers, there is a list of projects with the name of the proponent and the assigned contractor.